#1 sa Visayas at #1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN #1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, 7:41 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Councilor mula sa bahagi ng Radya Boyan na aligtas sa insidente ng pananambang kahapon. Headlines. Dalawang lalaki naman pinagbabaril sa Dato Abdullah Sangki. Tendero naman ng Malunggay Pandesal, binaril patay sa Dato Muntawan. Headlines. Headlines. Dating council Headlines. bodyguard ng dating councilor sa SGA pinagbabaril patay. Headlines. Emergency Peace and Order Council meeting sinagawa kahapon sa bayan ng Dos. Headlines. PNP sinusuri ang mga basyo ng bala na na-recover sa ambush site. Headlines. Suspect naman na responsable sa pananambang kay ICM tumambay pa mano sa isang bahay. Headlines. Samantalang seguridad sa Dato Odin Swat kinwestiyon matapos ang ambush kay Makakuha. Headlines. CCTV sa mga barangay minungkay naman ng alkalde ng bayan ng Dos. Headlines. Drug suspect arestado sa bypass ng PNP Station 3 sa Poblacion 2. Headlines. 10 motorsiklo naman impounded dahil muna sa illegal drug racing sa Kinapawan City. Headlines. MILG, mga mayor sa Tawi-Tawi nagpulong. Diyan sa Kinapawan City Print, tuni-tuni na ng protas sa libreng EP na kain. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga kami ito kapag balita Radyo Man Sabang. Ah. At Radyo Man Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye mga kasawa ng ating mga balita, pinagpaparil patay ang isang bodyguard o ang bodyguard ng isang dating konsihal sa bahagi ng barangay Pamalian na Tugunan SJA Barm. Sa report, nakilala ang nasabing biktimang si Bong Bada. Nasa hustong gulang at residente ng nasabing lugar. Sinasabi na katayo lamang ang biktima sa harap ng kanyang bahay sa nasabing lugar nang biglang lapitan ng sospek na walang habas na pinagbabaril. 2 taon ng bala sa ulo at 3 sa katawan ang tumapos sa buhay ng biktima. Sa kayong blanco pa mga otoridad sa motibo ng krimen na habang nagpapatuloy ang investigasyon. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras yung mga kasama, 7:44 ng umaga ang oras sa TID ng Bangsamoro Federalist Party No. 4 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ligtas naman mga kasamang isang sangguniang bayan member ng Radya Boyan, Maguindanao del Sur matapos sa pagbabarilin. Umano ang kanyang sinasakyang pickup truck sa bahagi ng tulay sa Tinumiges, Lambayong Sultan Kudarat. Ayon kay Councilor Bin Nasrif Boyan Uto Silungan, pauwi na sila mula Tacorong matapos ihatid ang ilang bata nang bigla silang paputukan ng isang lalaking nakatambay umano sa gilid ng kalsada at may kasamang motorsiklo. 4 silang sakay ng sasakyan at wala namang tinamaan sa insidente. Sinabi ni Silungan na wala siyang alam na dahilan para siya ay pag-atakin. Patuloy na mga iniimbestigahan ng pulisya ang insidente upang matukoy ang suspek at motibo sa pamamaril. August 15, 2025. Diretso Balitang Cotabato. Kalong General Cotabato. RMN News.
Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita, patay on the spot ang isang lalaki makarang pagbabarili habang naglalako lamang ng mga lungkay pandesal sa barangay Pulit, Dato Mantual, Maguindanao del Sur kahapon ng umaga. Sa report, nilapitan naman ng suspect ang biktima habang nagtitinda at saka pinaputukan na nagresulta para magtamo ng tama ng bala sa ulo at katawan. Hindi pa nakilala ang biktima dahil wala unong identification card. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP sa nangyaring insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras o mga kasama, 7:46 ng umaga. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang oras mga kasama hatid ni Dr. Tumanda Antok, BFP candidate 3rd District sa Cotabato City number 1 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag pa mga balita mga kasama, umabot sa 15 fired cartridge cases ng caliber 5.56 ang unang nakumpirma na na-recover sa lugar ng pananambang. Ayon sa ballistic examination ay pumutok mula umano sa isang firearm habang mga basyo rin ng caliber 7.62 mm na isinailalim sa pagsusuri. Sinabi sa DXMY ngayong umaga ni PRO Bar Public Information Officer Police Captain Steffi Salanggit na bukod dito 61 na karagdagang mix fired cartridge cases ang kasalukuyang sumasailalim sa forensic examination upang matukoy kung anong mga armas nagmula ang mga ito, habang 4 naman na live ammo ang iniulat na na-recover sa lugar. Ayon sa PNP, hinihintay pa ang resulta ng forensic examination upang matukoy ang pinagmulan ng lahat ng mga ebidensya. Patuloy rin ang pagsisiyasat sa mga pangyari bago at habang isinasagawa ang pananambang. Sa ngayon po kasi sir, based doon sa initial findings natin, 15 na fired cartridge cases nitong caliber 5.56 mm. Actually, ito ay na-determine through ballistic examination na galing ito sa iisang. Yung cases naman ng caliber 7.62 mm na na-recover din ay attributed din sa isang firearm. And then yung batch ng mga pieces of evidence na nag-undergo ngayon ng forensic examination, kasama na dyan itong 61 pa na additional na fired cartridge cases na na-recover din doon sa area. So, antayin lang natin yung result ng ating forensic examination kasi ito ay magkakahalo. So, tinatry natin na ma-identify kung ang baril. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, sinabi ngayong umaga sa DXMY ni Captain Salanggit na unang-unang natagpuan ang bala ng 81mm explosive nung Sabado bandang alas 2 ng hapon sa bahagi ng Barangay Gambar. Samantalang sa crime scene o sa pinangyarihan ng insidente, bago nagkaroon ng insidente ng pamamaril, unang nagkaroon ng insidente ng pagsabog sa di pa matukoy na insidente sa di pa matukoy na uri ng eksplosibo. Ayon kay Salanggit, kabilang ngayon ito sa sinisilip ng otoridad na may kaugnayan sa naganap na insidente. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa kaso. Noong pabalik na sila sa BGC, doon sa Cotabato City, ito pa nangyari yung mismong strafing incident ay may pagsabog pa din doon sa daan hanggang sa sila ay pinaputokan nga nitong mga suspects natin. Opo. Yes po sir, may pagsabog pa po. So yan, isa yan sa mga i-determine natin ngayon kung anong klaseng pampasabog. Kung ito ba ay sa isang hand grenade or ito ay IE. So kasama po yan sa inantay natin na result ng ating forensic examination. And kung hindi po ako nagkakamali kasi doon sa may Barangay Gambar. Oras mga kasama, 7:50 ng umaga. Ang oras mga kasama hatid ni Attorney City Fanny S. Uyoyo, the fourth nominee ng Riot Party number 12 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnayang balita mga kasama, hinihimok ngayon ni Dato Odin Sinswat Mayor Baba Aba sa mga opisyal ng barangay na maglagay ng mga CCTV camera sa kanilang nasasakupan bilang dagdag na hakbang para mapalakas ang seguridad. Ayon sa alkalde, makatutulong ang mga CCTV sa pagmomonitor sa mga lugar at sa pagresponde sa mga insidenteng maaring makakapekto sa peace and order. Tinalakay ang naturang panukala sa isinagawang Emergency Municipal Peace and Order Council o MPOC, kung saan
pinag-usapan ng mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. CCTV na number 5. Pero lahat namin MTOC. So, yan namin experience ka muna. Talagang importante yung nangyayin niya CCTV na okay. Daya problema siya. May kamalakil na tawag kayo ulit sa AIP dito. Tawag kayo ulit sa AIP. May ganito po RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala, inihanda naman ngayon ng barangay o ng mga barangay sa Dato Sisuat ang pagbuo ng Quick Reaction Team bilang dagdag na mekanismo sa pagpapanatili ng seguridad kaayusan sa kanilang komunidad. Ayon naman kay Second Lieutenant Amiel Gabi ng 14th Mechanized Infantry Company, layo ng QRT na magkaroon ng agarang tugon ng mga barangay sa oras na may mangyaring insidente sa kanilang nasasakupan. Bahagi ito ng hakbang na tinilakay upang mapalakas ang seguridad at mapanatili ang kapayapaan sa bawat barangay ng bayan. Marami akong nag-training sa paligid na nagtatanong kung paano gawin ng QRT. Actually, Mayor, mga nakaraang buwan, nag-ikot kami niyan, Mayor. Meron na yung mga barangay na nakapag-comply. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:52 ng umaga ang oras atid sa atin ni Member of Parliament Boots Malang, kumakandidato sa unang distrito ng SGA, number 2 sa balota sa ilalim ng BFP Party. RMN News, Oras mga kasama, tingin po sa atin Sultan Dato Teng Gumbila, BFP Party first nominee for traditional sector, number 5 naman sa balot. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Isang individual na itinuturing na umano'y person of interest ang namataan na nag-standby sa lugar bago ang pananambang sa convoy ni Interim Chief Minister Abdul Rauf magawa sa Barangay Bito, Dato Odin Sensuata, Maguindanao del Norte nitong hapon ng Sabado. Ayon kay Dato Odin Sensuata Municipal Police Station Deputy Chief of Police Captain Tony Dimaro, patuloy na binaberipika ng mga investigador ang pagkakakilanlan at posibleng papel ng naturang individual sa insidente noong August 15. Na-recover din sa lugar ang ilang basyo ng bala kabilang umano ang 5.56mm at 7.62 cartridges. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot at motibo sa pananambang. Effective of August 15, 2025, along General Cotabato National Highway. Motive is still to be determined. Convoy who? Sino yung na victim? Convoy of Abdul Rauf ay makakuha suspects. Yan ang nakalagay. Slide please. At noong alas 4 ng hapon, ang Dato Odis Municipal Police Station po ay nakareceive ng tawag galing sa Provincial Mobile Force na mayroong nangyaring ambush sa may barangay Bito. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:54 ng umaga. Ang oras atid ni Edgardo Ramirez o mas kilalang Professor Edgar, first nominee ng Christian for Peace, number 7 sa balota, at si Percival Lagman, number 4 sa balota para naman sa Sutter Community. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kidney Care Time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabala gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Agoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kini ha, timan ininyo. Sipon, sakit sa ulo, sakit sa lawas, hilanat, allergic rhinitis ug sinusitis, Simdex D. Padalion nato. Timailhan sa hilanat, Simdex D. Ang Simdex D mapalit sa mercury drug ug uban pang butika duol ninyo. Phenylpropanolamine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Simdex D. If symptoms persist, consult your doctor. Suggested retail price of Simdex D is still at $3.50. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras o mga kasama, 7:56 ang oras atid ni Attorney Sharif Abbas, UBJP candidate sa 1st District ng Cotabato City No. 1 sa Balota. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, tuloy sa mga balita ng pahig ng Pamba, si dating Maguindanao Board Member Dato Asnawi Jojo Limpuna hinggil sa seguridad sa bayan ng Dato Inciso at Maguindanao Norte kasunod ng pananambang sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Mahakua. Sa kanyang social media post, kinesyon ni Limbuna kung gaano masisiguro ang kaligtasan ng bayan kung maging ang pinakamataas opisyal ng BARM ay maaaring matarget ng pananambang. Nangyaring insidente sa barangay Bito noong Agosto 15 kung saan walang nailot mang nasugatan. Kaso dito nagpatawag kahapon ng Municipal Peace and Order Council meeting ang lokal na pamahalaan ng Dato Inciso at Maguindanao Norte. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:58 na po ng umaga mga kasamang oras at naman ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 na nominee ng UBJP numero 13 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Dagdag pa mga balita mga kasama, arestado naman ang mga operatiba ng Police Station 3 Drug Enforcement Team ang lalaking umano'y tulak ng illegal na droga matapos kumagat sa bypass kagabi alas 7 sa bahagi ng Purok Pagkakaisa, Barangay Poblacion 2, Cotabato City. Kinilala ang suspect na si Nasruddin Rakim, 19 anyos, may asawa, construction worker, residente sa nasabing barangay. Nasamsam sa transaksyon ng isang malit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat 0.1 gram na nagkakahalaga ng 680 pesos. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:57 ng umaga mga kasama, tinaman ni Atty. Omar Yasser Sema, first nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa Balota. Dalawang suspected na sangkot sa illegal na droga na aresto naman sa magkahiwalay na operasyon ng PNP sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat Province, kung saan nasamsam sa mga suspect ang shabu na nagkakalikan ng 27,200 pesos. Unang naaresto si Miles sa bypass operation sa Barangay Calawag 2. Samantalang nasundan ang pagkakaresto sa isang 32 anyos na si Moymoy sa bahagi naman ng Barangay Calawag 3. Ang mga naaresto na sa kustodiya na ngayon ng PNP. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:59 ng umaga mga kasama, ang oras atid naman ni Engineer by Ali S. Caron, third nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa Balota. At ang balitang ito mga kasama, atid sa atin ni Attorney City Fahani S. Oyoyod, fourth nominee ng Raayat number 4 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Maaring makaranas ng pagtaas ng transmission rates ang mga consumer ng mga pribadong distribution utilities at electric cooperatives na makikita sa kanilang bill ng kuryente sa August 2026. Ito ay dahil sa matinding pagtaas ng mga bayarin sa Ancillary Service o AS. Ang AS rates ay mga pass-through cost o ipinapasa lang na bayad para sa kuryenteng ibinibigay ng mga power generator na nagbibigay ng ancillary services tuwing may hindi balanse ang supply at demand. Tumaas ito ng 30.85% mula sa 0.79 centavos sa kilowatt hour noong July tungo naman sa 1.39 centavos kilowatt hour sa billing period noong July.
Binigyan din ng NGCP na hindi sila kumikita sa AS at hindi nagiginabang sa anumang pagbabago sa presyo nito dahil ang mga ito ay direktang ipinapadala sa mga generation companies ng may bilateral contract sa NGCP at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IEMOP para sa AS na kinukuha mula sa reserve market. Samantala ang transmission wheeling rate ng NGCP o ang bayad sa paghahatid ng kuryente sa transmission grid ay bahagyang tumaas din mula sa 0.50 centavos hanggang 0.54 centavos noong July. Sa kabuuan, ang equivalent average transmission rate para sa distribution utilities at electric cooperatives para sa billing period noong July 2026 na sisingilin ngayong August ay tumaas ng 22.22% tungo sa 1 pesos 75 centavos kilowatt hour mula sa 1 pesos 43 centavos noong July. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Panghuli sa ating balita mga kasama, sa mga nais magtungo dyan sa Kidapawan City, nakahanda na ang tone-toneladang sariwang prutas para sa inaabangang Fruits Eat All You Can bilang bahagi ng Tempopo Festival sa Kidapawan City. Inilatag ang iba't ibang prutas sa mahigit 2 kilometrong bahagi ng highway upang tangkiliki ng publiko ng walang bayad. Isasagawang libreng fruit fest bukas alas 4 ng hapon bilang tampok sa aktibidad ng pagdiriwang. RMN News. Yun na yung sarili ninyo. Sa mga nais magtungo doon na, Radyo Manabs. Masarap itong fruit o eat all you can. Ano bang fruit na gusto mo? Durian pa rin ang pinaka-the-best. News, Diretso. Sige, bago tayo paalam, Radyo Manabs. Magandang morning muna sa ating mga viewers. Tingnan ko muna yung kanina, sir, yung nagpadala dito ng mensahe. Si Sabi? Salam at mapia-mapita, si Sultan Dato Nasser Midtimbang Radya Pandalat, nakikinig ng umaga. Morning. Sukran, DXMY Arimen. Kay Sultan Badjo Wampon, sabi niya, happy anniversary ko Darateño, 79 years na ang SK. Ano pala yung last na tawag dito? Festival sa may Sultan Kudaratan Festival yun. Kudaratan. Ito, anniversary celebration. anniversary na. Magandang morning din kay Sir Elmar Cortel. Good morning, Sir Erwin and Ebs. Good morning din po. Morning, Fads. Si Samsudin Mama Saunda. Good morning ng Municipality of Ligawasan, SGA. Magandang umaga rin kay Amuruddin Minanga, kay Prince Jackal, Geswata Mama Sandron, si Gila Abo, Jazz Alim, Sacrifice, si Tuding Cadiz, si Joy Bermudez Carpintel at Sir Elmar Cortel. Yan, father din yan, Radyo Manabs. Father din yan, sir. Father din yan. Morning po sa inyo. Sige. Okay na. Maraming salamat po mga kasama. Ngayon po ay Tuesday sa nasa Saguna, 18 sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Ang ngalan ng ating mga partners sa ating News Center, Radyoman Juldi Mapalaw. Sa ating Technical Digital, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Kami po ang inyong mga nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan. Radyoman Sabang. Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.